6 na minutos na lang, abay alas 9 na po ng magandang umaga. Apo, good morning muna kay Ma'am Melanie de la Cruz, Blessed Tikoy Day daw. At Ma'am Evelyn Sinsin, 7534. Sa iba niya, good morning. Kong Hefa Joy, Sir Rod. At sa ating mga nanonood din sa Facebook. Na bueno mga kasama, nasa linya po natin ngayon si Attorney Sunny Matula, nagkaisa Labor Coalition Chairperson, FFW President. Ito'y kaugnay nga dun sa pinag-uusapan nga natin kanina, ang banta ng China na posibleng marami pong mga obreros ang maapektuhan daw. Kung tuloy-tuloy itong nangyayaring world war sa pagitan ng ating mga mambabatas at ng embahada ng China. Attorney, good morning. Ay, magandang umaga, Rod. At syempre, magandang umaga rin sa libo-libo ninyong tagasunod sa radyo at sa Facebook at ibang social media. Ay, maraming salamat, Attorney. Opo, okay, mabilisan lang po ito. Reaction po ninyo mula po sa nagkaisa Labor Coalition tungkol nga rito sa babala ng Chinese Embassy sa Manila na ang hakbang ng mga senador sa pagpuntirya sa mga diploma nito ay maglalagay sa panganib daw ng ugnayan pang ekonomiya at maaring magdulot ng pagkawala ng milyong trabaho para sa mga Pilipino. Sa tingin ninyo, posible ho bang humantong sa ganitong sitwasyon? Sa palagay ko ay pumupurma lang yung mga kaibigan natin sa Chinese Embassy para at least kanilang ma-counter yung mga sinasabi naman na totoo ng ating mga opisyal sa gobyerno natin. Palagay ko naman may mas malalim naman na relasyon yung China at ng Pilipinas at ito ay mga superficial lamang ito at hindi naman palagay ko gagawin niya ng China na ang ating relasyong pang-ekonomiya o yung economic relations natin sa kanila ay parang putuli na, no? Ito ay bahagi lamang ng mga political noise sa kasalukuyan dahil nga dito sa exchange of words ng ilang mga opisyal natin o ng Senado at ng Chinese embassy natin. Sa trade union naman ay may official tayo na at least may friendly relation tayo sa all China Federation of Trade Unions. Yung FFW ay palaging iniimbita sa China at ibang mga trade union sa Pilipinas. At ang ating layunin ay siyempre protektahan yung mga manggagawa natin. Yung mga manggagawa ng China na nandito sa Pilipinas ay sinasabi natin na dapat respetuhin ang kanilang mga karapatan na lalong-lalo na sa mga konbensyon ng International Labor Organization. At ganun din yung ating mga kaibigan sa China na sinasabi nila na yung mga manggagawang Pilipino sa China ay protektahan nila, no? Yung trade union rights, yung kanilang mga karapatan sa trabaho, sa occupational safety and health ay dapat kinikilala yan. May datos ho ba kayo, Attorney Sunny, kung ilang porsyento ng mga kumpanya na meron tayo ngayon dito sa Pinas na nagpapatagbo galing mismo sa kumpanya mula sa China? Kasi alam naman natin... Rod, Opo, go ahead. Oo, sa kasalukuyan ay wala kaming datos. Probably yung mga kaibigan natin sa Employers Confederation of the Philippines o Mayroon sa yan. Philippine Chamber of Commerce and Industry. Kasi may close link sila sa mga kompanya na galing sa China nag-i-invest sa Pilipinas. So probably sila po ang mas magandang kunan ng datos tungkol dyan. Kasi, alam naman natin, di ba? Karamihan naman ng mga negosyo rito ay pagmamay-ari ng mga inchik. Pero etong mga inchik na lumaki na rito, ito yung mga... Tama po. Oo, ito yung mga Pilipino na rin eh. Yung puso at isip nila, Pinoy na. Kahit yung kanilang, kahit yung kanilang dugo, Chinese. Halos lahat ng mga Pilipino ay may Chinese blood eh. So, palagay ko naman ay kung titingnan natin ang ating pagkatao, ay hindi palagay ko naman gagawin ng China yan sa mga manggagawang Pilipino. O yung mga Chinese na mga Pilipino natin sa Pilipinas. Alright. Okay. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo.
Maraming salamat po, kasamang Rod, at mabuhay din po kayo at ang ating mga tagapakinig sa radyo at taga-subaybay mo sa social media. Alright. Mabuhay po kayo. Thank you very much. Nangkain sa